Ito yung mga alaga natin, no? Yan. Sa ngayon, marami akong nakikita, no, na nagpo-promote ng wet feeding. Yan. So ako dito kasi, hindi po ako gumagamit ng wet feed, no, or binabasa yung kanilang pagkain. Yan. Sabi kasi nila, malaki daw yung tipid kapag gumagamit ng wet feeding. Yan. Makakatipid tayo ng 50% daw, no? Kasi nga, bibigat yung feeds na binibigyan natin sa kanila kasi nga basa. Yan. So sasagutin natin 'yan. So yun po, no? Ito mga manok natin nag-aabang sa dito. Kinulang ata yung kanilang pagbigay sa atin, pagbigay sa kanila ng tagbantay natin si Pogi dito sa ating mga alagang manok. So ngayon magbibigay tayo ng merienda. Kasi nga ito sila ay pinapakain po ng alas 3 ng hapon. Yan. So ngayon, tanghali pa lang. Yan, naka-harvest na rin ako ng mga itlog dito. So, dry feeding gamit natin. Yan. Sa ngayon, feeds natin, Gallimax 21. Pinapakain natin dito sa ating mga alaga. No? Bibilangin natin yan, binibilang namin yan, at binibigyan ng 120 grams per head. Yan. Kapag wet feeding yan, no, mahirap ng tansyahin. Kasi nga, ina-absorb ng feeds yung tubig. So, bibigat. Yung manok natin, mabubusog, no, dahil sa tubig. Hindi po dahil dito sa ating feeds. Yan. Yan, yan, ina-allergy ako mga ka-native, no. Hindi maganda yung aking pakiramdam sa ngayon. Pero, gusto ko yung turuan na dapat ito yung ating ibigay sa ating mga alaga, ang dry feeding, no. Or mas maganda ang dry feeding para sa akin, no, kumpara sa wet feeding. Ang wet feeding din kapag binibigay natin sa ating mga alagang manok, no, madali lang po yang mapanis, no. Within 24 hours pag hindi yan naubos ng mga manok natin, no, at saka madami yung nabigay natin, kaso umulan, walang ganong kumain yung mga manok natin, malaking chance na hindi maubos and mapanis. Sayang yung pera. Ang dry feeding, kahit di yan maubos, no, ng ilang buwan, okay lang, no? Kasi nga yung expiration nitong feeds mula paggawa, no, ay 3 months to 5 months, no? Depende po 'yan kung anong klaseng feeds. Yan, buksan natin 'to. At saka yung wet feeding din, no, may disadvantage saka advantages. Yan. Yung advantage nun ay syempre hindi po madi-dehydrate yung ating mga alagang manok, no? Kasi nga wet feeding yung ginamit natin. Mayaman sa tubig. Yan. Kapag ano naman, kapag dry feeding, yan, syempre nabubusog sila dito sa ating feeds. Yung tubig naman nila, nagre-refill naman tayo umaga tsaka tanghali. Ayan. Hapon, yung boy na natin yung nagre-refill sa kanila, no? So, yung nutrients, buong-buo yung makukuha ng mga manok natin kapag ganito yung ating binibigay, ang dry feeding. Dati, nagtitipid ako sa feeds natin. Kita niyo naman sa mga vlogs natin, nung unang-unang mga vlogs, nagtitipid pa ako, no? Gumagawa ako ng mga parang organic, pero iba talaga yung quality ng feeds, no? Yung itong Gallimax 21 tsaka B-Pro 4000 yung ginagamit natin. Yan. 120 grams per head yung ginagamit natin dito dahil nga yung iba matatakaw. No? So kapag 100 grams na natin yan, yung iba hindi na po 100 grams lang yung nakakain, no? Kundi nasa mga 60 to 70 na lang kasi nga yung iba napakatakaw. So 120 grams per head yung aming binibigay dito sa ating mga alagang manok. So bigyan natin silang merienda. So ito merienda na to, merienda lang po to, no? Hindi po to papapakain sa kanila. Merienda lang po yan. Yan. Dahil nga may napapakain po dito mga manok natin sa tamang oras. Dahil ito, alikabok. So, 100 lang po kasi ako mga ka-native kaya hindi ko nalilinisan yung ating no? Yung boy na natin yung maglilinis mamaya. Yan. So, ganyan lang kasimple. Itong ating tinatawag na dry feeding. Yan. Mas lesser yung trabaho natin dito sa dry feeding kumpara sa wet feeding. Yung wet feeding naman, okay siya para sa mga nagtitipid, or halimbawa naubusan tayo ng feeds, no, malayo yung pagbilhan natin or bukas pa tayo bibili. So pwede yung ganun, no? Pwede po yung gawin ganun.
Pero kung wet feeding po talaga nakasanayan natin, dapat talaga mabigay natin yung tamang 100 grams per head dito sa ating mga alagang manok. Yan. So, kailangan na kailangan po yun nila, lalo sa mga breeders. Hindi naman 100 grams per head lahat ng manok, no? Ibang breeds, iba din po yung kailangan ng mga manok natin. Yung iba, mahigit pa. Yung iba naman lesser. Like, pangsabong na manok, yan, 30 to 35 grams per head per day. So, dito, 120 grams per head per day. No? Isang bigayan lang yan at refill na naman pagkabukas. Yan. Kapag maganda yung panahon, mas malakas silang kumain dahil nga malakas silang uminom ng tubig kapag mainit. Yan. Kapag mainit po kasi, syempre, uinom sila ng tubig, mas mabilis ma-digest yung kanilang pagkain. No? Dry feeding. Yan. Buong-buo yung nutrients at walang masasayang kapag hindi na nila naubos. No? Yung problema kasi kapag binigay natin ng 100 grams talaga, yung iba nabubusog na sa tubig, no, kapag wet feeding. So kapag ganun, syempre hindi nila mauubos, hindi tama yung nutrients na nakukuha nila. Yan. Yun yung magiging problema sa manok. Yan. Mangingitlog pa naman, pero yung ganda na sana nakuha ng manok, no, ay hindi na napunta dahil nga mas marami yung tubig na nabigay natin. No? So para lang po yun sa akin. Hindi ko naman sinasabi na mali yung wet feeding, no? Okay din naman siya, pero para sa akin mas okay po ang dry feeding. Mas hindi masyadong matrabaho, no? Hindi na natin hihintayin na ma-absorb ng feeds ma-absorb ng feeds yung tubig, no? Dry feeding diretso bigayan. Yan. At wala ganong sayang. So, yun lang yung para sa akin. Yung poops namin dito, yun yung binabantayan natin. Kapag may mga green poops yan kada gabi, yun, chinecheck namin yung manok, kung sino yung may diferensya, and papainumin namin. Yun, para mangitlog ata yan, no? Yan. So, lipat tayo dito sa kabilang pen. Yan. So, at least, na-share ko lang sa inyo itong dry feeding and wet feeding. Yan. Yung iba, ginagawa nila yung wet feeding para sa sobrang init. Yan, okay din po yun, no? Lalong-lalo na kapag sobrang init ng panahon, hindi na masyadong umuulan. Pwede po mag-wet feeding. Yan. Pwede naman wet feeding, merienda lang. Yan. Pero kapag may tubig naman, dry feeding lang. Okay na. Yan. Yung iba naman, may mga manok na nakasanayan na yung wet feeding. Hindi na pwedeng kumain ng dry feeding. So, bawi na lang po kayo sa mga vitamins. No? At magbigay kayo ng more nutrients pa sa mga alaga ninyo. Yan, merienda lang to, no? Yan, yung tubig, oh. Na ano na. Parang nasira na minsan kasi may nag-aaway na manok. Yung tubigan natin, minsan natatamaan. And kapag natamaan yan, yun, no? Sira. Pero okay lang, matibay po itong klaseng painuman na ito. Ito yung mas okay sa akin. Dati yung patubigan ko ito, no? Pero ngayon hindi ko na ginagamit yan. Ginagawa ko yung feeder, pero paminsan-minsan mas okay kasi sa akin itong circular feeder na automatic feeder. Yan. Ito kasi kapag naapakan nila, no, minsan nadudumihan yung pagkain. So ito, gagawin ko lang to para sa mga grow out natin, which is yung mga pina-free range natin. Black Australorp natin, sobrang ganda din. Yan, itatapi ko rin itong Black Australorp natin tsaka Rhode Island Red natin. Yan, pagsasabay natin. About naman sa mga giants natin na mga manok, yan, yung iba wet feeding, sa akin dito dry feeding. Nung nag-umpisa ako ng pag-alaga ng mga higanting manok, yan, punta tayo doon. No? So katatapos ko lang nagpa-mate doon sa kanila. No, nag-mate ako dito, umaga, tanghali, tsaka hapon. Yan, para maganda yung similya. So ito, dito ko yung tinatago itong ating incubator. Yan, no? Maganda kasi yung puno dito, no? Yan, walang ganong init. Yan. At saka safe sila dito kapag malakas yung ulan. Yan. Ito dati sila, no? Ay nahihirapan ako sa kanila. Kasi nga, nung pinagkuhanan ko sila dati, wet feeding po yung nakasanayan nila. Yan. Kaya nag-adjust talaga sila dito at ngayon dry feeding na. Sanay na sa dry feeding. Minsan kasi kapag wet feeding, medyo mahirap linisan yung kanilang pagkainan, no? Mas matrabaho, marami pa naman sila. Yan.
Kapag dry feeding naman, ito dry feeding. Dati wet feeding to, hindi ko kumakain ng dry feeding dati. Ngayon kumakain na. Yan. Siguro mga 1 linggo or 2 linggo, yan maninibago. Yan. Alalayan natin ng vitamins, yan para gumana yung kanilang pagkain. So ganyan lang po kasimple itong dry feeding and wet feeding ngayong tag-ulan. Yan, sa tag-ulan, dry feeding mas maganda. Yan. Kapag basta halimbawa mainit, yan, pwede kayo magpamerienda. Pamerienda lang yung advice ko sa wet feeding. Yan. Pero itong mga manok natin, no, sa ngayon, lalo na yung mga heritage chickens natin, Rhode Island Red, Black Ostrov, tsaka Shaman Native, tsaka hybrids, hindi na po kumakain yan ng wet feeding.